Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula July 16 hanggang 31, 2024? Parang ending to. Hindi matuloy-tuloy. Ano yun? Ito. Saka to. Oh. Anyari. So, anong problema dito? Di matuloy-tuloy ang pag-overcome sa phobia o anxiety. Sa bagay, mahirap naman kasi. Nag-i-struggle siya dito. Ano kaya yun? Dagdagan nga natin. So, anong kwento dito? Ano phobia nung may lalaki tayo dito. So, ang phobia niya, since baliktad siya, ano to lalaking di mayaman. Pwedeng kasal, pwede rin may anak, pero hindi mayaman. O walang stable job. Ang phobia niya ay hindi mabayaran ng mga dapat bayaran. Nag-i-struggle siya dito. So, sa madaling salita, may mga babayarin siya. Hanggang ngayon, sabihin natin, nung June pa siya sinisingil hanggang July, hindi pa rin niya mabayaran, no? So, ganun kumbaga, nung June, sinisingil siya. Sabi niya July. July na lang. Dahil wala nga siyang pambayad. Nag-July na. July 16 to 31. Wala pa rin siyang pambayad. Anyari. So, ang phobia niya ay hindi mabayaran ang mga dapat bayaran. Ang phobia niya ay mabaon sa utang. Anyways, kuha tayo ng iba. Hindi na nga lang natin masabi kung mababayaran niya ba yan ng July 16 to 31, pero tingnan na nga rin natin mababayaran niya ba to. Kasi para bang nagwo-worry siya dito. Hindi. Tingin ko hindi niya mababayaran. OMG. Defeat kasi to. Ito, fulfillment di baliktad, di sadness na yan. Ito kasi new beginning, di ba? Baliktad di walang new beginning. Hindi, mukhang hindi.
OMG. Pero lalaki lang naman um, yung bida sa kwento. Lalaking walang stable job. Hindi mayaman. O kasal siya o may anak. So, alin man dun sa description na yan. Hindi kasama babae. So, pwedeng person nyo to. O kayo mismo, depende sa nanonood. So, kung babae, di baka person nyo to. Kung lalaki yung nanonood, baka kayo to. Ngayon, kung kakilala, sabi natin sa kakilala nyo tumama tong reading. Sino yung kakilala nyo natatamaan ito? Pisces. Pisces ulit, Sagittarius. So, Pisces o Sagittarius yung kakilala. Pwede rin ganun. Wait. Ano yun? Maghintay daw. Makinig muna sa intuition tungkol saan kaya to. Maghintay muna. Maghintay at makinig muna sa intuition tungkol sa topic ng reconciliation. Kasi yung iba sa inyo, 50-50 sila. Sa topic ng reconciliation, gusto nila na hindi. So, kung ganyan na hindi makapag-desisyon, mainam na makinig sa intuition. So again, kung nagdududa sa sarili o sa pakikipag-ayos, wag na ituloy. Diba? Kasi who knows, baka naman tong intuition ay pwedeng tungkol sa red flag o pagbigay ng warning sa iba sa inyo na wait lang, bago ka umaksyon, makinig ka muna sa intuition mo. So again, tungkol to sa reconciliation, pakikipagbati in all forms na. Sa friend, co-worker, o karelasyon, kapatid, kamag-anak in general. Anyways, kuha tayo nito. Babasahin ko na lang. Mabilis, madali namang intindihin to eh. Saka mabilis lang. So, sabi dito, ayaw luminaw. Lalong lumabo. When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. I see. Tapos ito naging mata. Parehong mata pala to. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Ano naman to? Teka, ay luminaw eh. The moment I embrace my peace within and surrender, the outcome is the moment that the universe can truly get to work. So, sabi dito, attack pain, fear, judgment, and any form of separation or merely calls for help. Ito ang huli.
The universe works fast when I'm having fun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.